Saan may ating nagabasa? Wala kasi tayong ano eh. Ayun. So itutuloy natin na tayo po ay nag-aaral sa Book of Galatians. So sinisiris po natin ito, hindi natin ito maaaral na isang upuan lang. So dito mga nakarating ko ay tapos na po natin ang Galatians chapter 1, chapter 2, 1 and 2, tapos na po natin yun. So ang Book of Galatians po ay binubuo ng 6 na chapters. So last week, nag-start na po tayo sa chapter 3. Ito na po yung review lang, review na natin. No? Yung una, chapters 1 and 2, pinagtanggol ni Pablo ang pagiging apostol niya. Kasi marami pong mga false teachers o Judaizer na galing ng Jerusalem na sinasabi na si Pablo ay peke. Hindi naman ang usapang Diyos dyan. Huwag kayo makikinig dyan. Ito ang pakinggan nyo, ito tinuturo namin. Ang tinuturo po ni Apostle Paul ay yung talagang gospel. Ano po ba yung talagang gospel? Na ang pananampalataya kay Kristo ay yun lang. Mananampalataya ka lang. Wala nang gawa. Anong gawa? Sundin yung kautusan ni Moises. Ano pa? Gawin yung mga tradisyon ng mga Hudyo. Ano pa? Yung kanilang yung mga ritual na ginagawa nila, yung mga pesta na ginagawa ng mga Hudyo, ay wala na po yun para sigurado yung kalikasan mo. Yun ang pinapangaral ng mga Judaizer na hindi lang basta maniniwala ka kay Kristo, kundi meron ka rin gagawin pa para secured o para sigurado yung iyong kaligtasan. Hindi lang po nangyayari yan panahon ng mga yung first century Christians. Maski ngayon nangyayari po yan. Na hindi lang basta maniniwala ka kay Kristo, kundi ay kailangan umattend ka ng misa, kailangan lumakad ka ng panood, kailangan sundin mo yung sakramento, ano pa? Kailangan huwag ka kumain ng yung mga atay, baluna, laman loob. Ano pa? Yung kailangan sundin mo, gawin mo yung mga pesta na ginagawa ng mga Hudyo. Marami pong mga katuruan sa iglesia o sa church na ganyan. Na kailangan meron ka pang gawin. Kailangan sundin mo to, gawin mo to para ikaw ay pagpalain ng Diyos. So, kaya kumbaga, hanggang sa panahon natin ngayon ay nangyayari yung mga ganyang katuruan. So, ginagawa po natin dito ay tinatama po natin at pinapaliwanag natin na hindi na po natin kailangan gawin yung mga bagay na yan. Di ba? Kasi po, ang kaligtasan po ngayon ay biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Yun lang. Wala na tayong gagawin. Maniniwala na tayo doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay, so itong nakarang linggo, di ba, sinasabi doon na pinaliwanag ni Paul, kasi ang chapters 3 and 4, pinagtanggol ni Paul ang Ebanghelyo. Yung verses 1 to 5, ito po ay sana in-review lang last week. Ano siya? Pinaalala ni Paul yung kanilang experience ng mga taga-Galatia. Noong na rinig nila ang mabuting balita
kay Kristo. So sinasabi doon na sabi ni Pablo na pinagalitan niya, di ba? Sila daw ay yung mga taga-Galacia ay nakakulang. Para nagkaroon sila na spell na yung mga tinuro ni Pablo nung nandun siya, pag alis niya, may pumasok na mga Judaizer o yung mga paturuan na hindi lang sa pamagitan ng maniwala kay Kristo, may gawin ka, naniwala ka agad. Itong mga taga-Galacia. Mga kapatid, ito po mga taga-Galacia, ito po yung mga Hentil. Hindi po sila mga Hudyo. So itong mga Hudyo na nagdadala ng maling katuruan sa mga Hentil, sinasabi nila, aba kailangan maging Hudyo din kayo. Kasi yung kaligtasan para sa mga Hudyo lang yan, para sa amin lang yan. So kailangan gawin nyo rin yung ginagawa namin para maging Hudyo kayo. Pagpatuloy kayo, gawin nyo itong mga tradisyon namin, yung mga kautusan ni Moises, huwag kayo kumain ng mga balon-balunan, atay, ganyan. Ganyan, mga sa pagkain at marami pang iba. So, ito mga Hentil, dahil sa alam nila Kristiyano sila, so para daw maging Hudyo sila, maniwala sila dito, ginawa nila na ano sinasabi. Inabalitaan ni Pablo, kaya nagsulat siya, pinagalitan niya ito mga taga-Galacia. Kaya nga sa chapter 1, di ba? Sabi niya, anong klase kayo? Meron lang pumasok na ibang katuruan, naniwala na kagad kayo. Pinagalitan niya. Kaya pagdating sa chapter 3, yun yung sinabi niya ulit. Na ano ba kayo? Nakulang ba kayo? Yun yung sinabi niya. Tapos di ba dati sa binasa natin dito sa version na to, kaya tingnan natin para mas malinaw. Maano ba? Hindi ko kasi makita, wala isang pangbangan. Verse 1, 3 verse 1. Yan, maganda kasi yung version na yan eh. Pang ano yan, pang millennial. Kaya mas maintindihan natin yan eh. Chapter 3 verse 1. Galatians chapter 3 verse 1. Wala talaga kayong utak, mga Galatians. Di kayo nag-iisip. Nakulag ba kayo? Di ba ang linaw-linaw naman na napatay si Jesus Christ sa krus? Yun yung sinabi niya una sa verse 1. Wala kayong utak! Diba? Naulam ba kayo? Talagang galit siya dyan. Wala ba kayong mga utak? Hindi ganun ang salita niya dyan. Ang expression niya dyan. Ang emosyon niya dyan. Exclamation point, diba? Yung exclamation point niya kahit dun sa ibang version niyan. Kaya nagagalit siya dyan. Kasi nga, pagkatapos siya magturo ng ang tagal-tagal, ilang taon siya nagturo sa mga Galatians, kasi ang Galatians po ay region. Iba-ibang lugar yan, parang Luzon. Ang Galatians para siyang Luzon. May iba-iba siyang mga lugar. Meron siyang Metro Manila, meron siyang Bulacan, meron siyang ano ba sa Luzon? May na ako sa geography. La Union, Pangasinan, yan, gano'n na, yung Galatians, NC, siya, Luzon. No, may iba-iba siyang lugar na. So, gano'n nilibot niya yun. Pagkatapos, bigla may dadating ng mga maling katurungan, tinanggap kagad nila, kaya nagalit siya dyan. Kaya pagdating sa verse 3, ano sabi sa verse 3? Mga bobo ba talaga kayo? Diba? Mga bobo. Mga bobo ba talaga kayo? Nasimulan niyo na nga maranasan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay niyo. Tapos ngayon, nakasa kayo sa mga sarili niyong lakas? Ayun, no? Kasi, sabi kasi ni Pablo dyan,
Hindi nyo ba nakalimutan yung na-experience nyo, nung maranasan nyo ang mabuting balita? Di ba, saan nyo na-receive o natanggap ang banal na Espiritu? Dahil ba sa pananampalataya nyo kay Kristo? O dahil sa pamamagitan ng mga gawa nyo? No, kaya gagalit siya dyan. Kaya, natatawa ko pagka nababasa ko yung verse na yung ano na yan eh. So, wala kayong mga utak. Ganyan din na sinasabi sa atin. Wala daw ba tayong mga utak? At yung mga tinuturo dito, nakakalimutan kagad natin. Meron kagad tayong paglabas natin dyan. Uy, ganito yung ano, hindi na pala dapat maniniwala kay Kristo. Ba, maniniwala mo kagad? Ano yung sasabihin? Ni Paul, kung kausap tayo, wala ba kayong mga utak? Mga bobo ba talaga kayo? Bobo? Bobo ba tayo? Sino Ropo? Alam niyo yung Ropor? Alam niyo yung Ropor? Pagka-Ropor, pag sinabi ng teacher mo, ano ba hindi mo maintindihan? Siguro nung elementary ka, Ropor ka. Ropor? Buwan ng mga bobo. Ha? Buwan ng mga bobo. Pag-rotary sa Milan. Kaya ang sinasabi dyan, ang mga Galatians, nakulang. Pero kung tutusin, mga kapatid, ang mga taga-Galatia, sila ay talagang mga believers, mga Kristiyano sila. Kaya lang, yun nga, mabilis silang maingganyo sa mga katuruan na sinasabi nitong mga Judaizer, mga kasulmot na to. Bigla na lang kasing dadating na pinaalala ni Pablo sa kanila na alalahanin nyo lang ang ginawa ni Kristo sa krus. Yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Kasi nga nagdadagdag itong mga Judaizer ng mga iba pang mga katuruan, lalo na yung sundin yung mga kautusan ni Moises. Wala na po tayo doon. Yung mga time na yon, ang mga hintil, wala na po doon hindi na po sila nasasakop yan. Kasi nga po si Kristo namatay na at nabuhay na muli. Sapat na po yun. Wala na po yung mga tradisyon. Kaya pagdating po sa Acts chapter 15, verse 11, si Pedro na po ang nagsabi sa mga Jewish council na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Maniwala lang po tayo doon. Yun lang. Kaya nangyari, yung mga apostol ng time na yun, pati yung mga ibang elders nag-agree. So nag-agree na sila. Pero may mga tao nga ng mga Hudyo na dinadagdagan yung salvation by grace alone to faith. Dinadagdagan nila yun. Kaya maski sa panahon ngayon, marami pa rin mga churches ang nakukulang. May mga churches na tinuturo nila yung grace, salvation by grace alone through faith. Pero, tinuturo din nila, kailangan gawin natin yung mga ginagawa ng mga piyesta ng mga Hudyo. Ang piyesta nila, yung pinaka-major feast nila, ilan yun? 7. Feast of Tabernacle, Feast of First Fruit, Feast of yung Passover, Feast of Trumpets, yun, marami po yan, 7 po yan. Yun yung major feast na po. Ginagawa po yan ng ibang churches ngayon, which is, hindi na po dapat. Kasi una-una, hindi ka naman Hudyo. Kasi para sa mga Hudyo lang yun. Sino Hudyo rito? Taas kamay. Wala, di ba? Doon siya.
Oo, gano'n na ako eh. Masabi, ikaw. Kaya nakaganyan na ako. Walang Diyos sa atin, di ba? So, ang linaw-linaw sa sikat ng araw, hindi ka naman Diyos. Huwag mong gawin kung may mga ginagawa nila. Di ba? Kung gusto mong gawin yan, pumunta ka sa Jerusalem, sa Israel. Hindi huwag mong gawin dito kasi hindi naman ang Israel ito. Ito ay Pilipinas. Diba? Ay, hindi natin ginagawa yan. Hindi natin ginagawa. Kasi tapos na tayo dyan. Sabi ni Pablo sa Colossians chapter 2. Basahin niyo, Colossians chapter 2. Hindi na natin gawin, hindi na tayo sakop ng anumang mga ano ba ginagawa ng mga Hudyo? Sabbath day. Hindi na tayo sakop niyan. Yung mga piyesta ng mga Hudyo, hindi na tayo sakop niyan. Yung mga tradisyon na ginagawa nila, yung mga pariseo, yung nagdadasal, habang naglalakad ng lakas ng dasal, habang naglalakad dyan, ang maraming sumasalakad dyan, makita nga yung gano'n, hindi na kailangan gawin yan. Hindi mo na kailangan lumakad ng paluhod sa simbahan para patawarin ka sa mga kasalanan mo. Hindi mo na kailangan pumunta, Father, pwede ba mag-confess? Kaya mag-confess ka. May mga butas-butas. Naranasan niyo ba yun? Mga isa sa pare, mga butas-butas. Sabi ko, imposible hindi ako nakikita nito. Kaya pagka pupunta ako dati doon, bata ako, nakayuko ako doon eh. Kasi, mas hinihiba ko boses ko. Kasi baka mamaya, paglabas, ay! Nakilala mo, Pater! Sabihin, ay, ito yung nag-umpisa sa akin na nang-umpisa sa taste. Kasi mag-umpisasan ko eh. Kaya ginagawa ko na, iniiba ko yung boses ko. Yari, ganito boses ko. Pag forgive me, Father, for I have sinned. Ito po mga nagawang kasalanan. So, iniiba ko kasi nga, sila magaling yung tenga, mabubo sa isang map. Kaya, mga ganyan, hindi na po natin kailangan gawin. Malaya na po tayo. So, yun nga, isama rin sa mga, yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Now, we are saved by grace through faith, not by works, so that no one or no man can boast. So, ulitin-ulit natin. Kasi kung lahat po tayo, meron tayong gagawin para makapunta tayo ng langit, lahat po tayo ay mayayapang. No, di ba si Renz? Nakita niya si Danilo. Uy, Danilo, muli nandito ko sa langit. Siyempre, Renz, kasi linggo-linggo nagsisimba ako eh. Oo, sabi naman ni Danilo, buti ikaw Renz, nandito ka. Ay, bait-bait ko. Sumusunod ako lagi sa nanay ko. Tsaka sa tatay ko. Ang sinabi ng nanay ko na, kumain ka ng pako. Kakain ako ng pako. Kasi sumusunod ako. Kaya mabait ako. O, diba? Tapos, halimbawa, si Kuya Reggie, nakita ni Danilo, "Oy, ikaw Kuya Reggie, buti, nandito ako sa langit." Ay, siyempre, kasi linggo-linggo nagdadala ako ng kape sa church. So, di ba? So, lahat po tayo may yabang pagdating sa langit. Pagka yung kaligtasan natin ay dinadagdagan natin ang gawa. Pero kapag wala akong ginawa, kung ulit nandito ka, naniwala ako eh. Naniwala ako sa ginawa ni Jesus. Para sa akin, niligtas ako sa mga kasalanan ko, yung dugo niya, inaglinis sa akin. Ikaw, ba't nandito ka? Ganun din ako. Diba? Wala tayo maipagmamalaki. Kaya itong mga Judaizer na to ay nagdadagdag na sinasabi. So, basahin na natin yung 6 to 9. Galatians chapter 3, 6 to 9. Tuloy na natin kasi verse 5 na natapos natin, di ba? Di, ito na. Dito. Oo, dyan na.
Galatians 3 verse 6 to 9. Tingnan niyo ang sinabi ng scripture tungkol kay Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos at dahil doon tinanggap siya ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Kaya dapat maintindihan niyo na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ang mga totoong anak ni Abraham. At kahit di pa nangyayari, sinabi na sa scripture na tatanggapin ng Diyos ang mga Gentiles dahil sa pananalig nila. Kaya noon pa, sinabi na ng Diyos kay Abraham ang magandang balita. Dahil sa iyo, i-bless ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Nagtiwala si Abraham kaya tinanggap niya ang blessing ng Diyos. Gaya ni Abraham, i-bless ang lahat ang nagtitiwala sa Diyos. Yan. Kasi sinasabi ni Pablo yan sa mga taga-Galatia, sinasabi niya itong mga Hudyo na to, itong mga Judaizer na to, itong mga asubot na to, sundin niyo yung ginagawa namin kasi ang ninuno namin si Abraham. So kung ano ang ginawa niya, siya ay naligtas, hindi lang sa paniniwala sa Diyos, kundi meron siyang ginawa. Ang ginawa niya, nagpatuloy siya. Kasi nasabi ng Diyos sa kanya, magpatuloy. Kaya, kumbaga, yung sinasabi ni Pablo, hindi totoo na maniwala ka lang o biyaya lang ng Diyos para ikaw ay maligtas. Kailangan meron ka rin gawin. Kita mo yung ninuno namin, si Abraham. Naniwala siya sa Diyos. Ano pang ginawa niya? Nagpatuloy siya. Kaya meron siyang ginawa. Kaya hindi lang basta maniniwala ka lang, kundi meron ka rin gawin. Yun yung mga turo ng mga asumot na yun, natuturo. Pero sabi ni Pablo, yan sinabi niya, di ba na nakaraan ang pagkita natin, ginawa, ang pagtatanggol ni Pablo sa chapters 3 and 4 sa Gospel, yung first 5 verses, chapter 3, verses 1 to 5, pinagtanggol niya ang Gospel sa pamamagitan ng pinapaalala niya sa mga Galatians kung ano ba ang na-experience nila nung natanggap nila o nung narinig nila ang Ebanghelyo. So, pinag-aralan natin last week yun, na nung na-receive nila si Christ, na-receive nila, so naniwala sila kay Kristo, automatic na-receive nila ang Holy Spirit, at tinanggap din nila yung ginawa ng God the Father na pinadala ang Holy Spirit. So, yung Trinity. Ngayon, mula sa chapter 3 verses 6 hanggang sa dulo ng chapter 3 at chapter 4 verses 1 hanggang sa dulo 31, pinagtanggol ni Pablo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Scripture. Kaya tayo ano yung sinabi niya doon? Ano na ginamit niya? Ayun, verse 6. Ano yung sinabi niya doon? Tingnan niyo ang sinabi ng scripture tungkol kay Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos at dahil doon tinanggap siya ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Ayun, gumamit na siya ng salita ng Diyos para patunay na eto, sinasabi ng Diyos sa salita niya. Mga kapatid, noong panahon na yon, wala pa pong New Testament. Kasi sinusulat pa lang yan eh. Si Pablo nga, di ba? Hindi pa siya namamatay. Nagsusulat pa lang siya. Yung Book of Galatians, sa 13 epistles na sinulat niya, yan po yung una niya sinulat. So, wala pa. Wala pang New Testament. Wala pang New Testament na libro, na book, kasi nga, sinusulat pa lang nila yan. Kaya ginamit ni Pablo dyan, yung Old Testament. Kasi nung panahon nila, ang scriptures po noon, pag sinabing scriptures o kasulatan, Old Testament scriptures po yung kanila ginagamit. Kaya sinabi ni ni Paul na yung tungkol kay Abraham. Kasi nga sinasabi nila, bagay si Abraham, naniwala si Diyos pero nagpatuloy. Iyan, andito na sinabi sa sikat ng araw, Abraham believed, and it was accounted to him as righteousness.
Abraham believed, and it was accounted to him as righteousness. Naniwala lang siya. May ginawa ba si Abraham? Yung sinasabi ng mga, ito, mga kapatid, linawin natin. Ito, maging, sa atin ito, eye-opener. Yung sinasabi ng mga Judaizers na, naniwala si Abraham, pero nagpatuli din. Yun ang pinaglalaban nila. May ginawa si Abraham, nagpatuli. Mga kapatid, pag binasa natin yung Genesis chapter 12, yung buo yun. Actually, hindi naman utos ng Diyos yun eh. Wala pang kautusan, wala pang law. Nung nagpatuli si Abraham, wala pang law. Hindi pa, kasi kanino nagkaroon ng law? Panahon nino? Panahon ni Moses, kaya sinasabi, kautusan ni Moses. Kasi doon nagkaroon ng law. Pero nung time ni Abraham, di ba nauna si Abraham, si Moses? Nauna si Abraham, di ba? Panahon ni Abraham, bakit nagpatuli si Abraham nung sinabi ng Diyos? Hindi po utos yun. Yung po ay covenant. Pag sinabi covenant, ito po ay kasunduan. Kasunduan ng Diyos at ng tao ni Abraham. Yung panahon na yun. Ito pa isa. Ang mga Hudyo, sinasabi nila, paninuno namin si Abraham, nagpatuli siya, naniwala siya sa Diyos. Mga kapatid, talagang, sa chapter 3, ay verse 3 ng Galatians, sabi ni Paul, mga bobo ba talaga kayo? Diba? Wala na sila sa iniisip. Bakit? Kasi po mga kapatid, si Abraham, hindi po siya Hudyo. Hindi po siya Hudyo. Siya po ay Hentil. Bakit? Kasi, nung panahon ni Abraham, wala pa pong Hudyo nun. Pangako pa lang ng Diyos kay Abraham na sa lahi mo, sisimulan ko ang aking piniling lahi. Sa lahi niya. Kailan ba nagkaroon ng Israel? Panahon nino? Panahon ni Nina? Panahon ni Jacob. Kasi, yung anak niyang 12, doon po kinuha yung tribes of Israel. Dati, ang pangalan ni Jacob ay Jacob. Bakit naging Israel? Noong nakipag-wrestling siya kay Jesus. Nasabi sa Bible kasi Angel. Pero si Jesus yun. Nakipag-wrestling siya. Hindi ito, tagiliran. Kaya nung time na yon ay, pinalitan na yung pangalan niya. Sa ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo. Ngayon ay Israel na. Kasi ay ibig sabihin po ng Jacob ay manluloko. Deceiver. Yun ang ibig sabihin ng Jacob. Kasi di ba, wala yung kwento ni Jacob tsaka ni Esau. Silang kambal. Kay Jacob napunta yung pagpapala galing kay Isaac. Di ba? Kasi nagpanggap siyang kuya niya. Nagpanggap siya na siya si Esau. Kasi si Isaac malabo na yung mata. Kaya hindi na niya makilala. So nagpanggap siya na. Kasi si Esau, balbon. Kaya naglagay siya ng, tinuruan siya ng nanay niya, ni Rebecca, para mapunta yung pagpapala. Kasi dati po kasi, ang binibigyan ng pagpapala ng magulang, yung panganay na anak. Kaya yung bunso, wala. So, ganun ang ginawa. Anyway, so yun yung story nila, no? Kaya I encourage talaga mga kapatid na let us live the Word of God. Kasi marami po tayong matutuklasan dyan habang binabasa natin. Pero, hindi po ang Biblia po ay ginawa yan para basahin natin. Sinulat po yan para basahin natin. Pero hindi po yan sinulat para lahat po na nakasulat yan, sundin natin. Kasi, hindi
Hindi naman lahat na nakasulat po dyan ay para sa atin. Tulad nun, hindi naman para sa atin yan. Ba't natin gagawin yung mga pesta ng Hudyo? Hindi ka naman Hudyo. Ba't mo gagawin yan? Pero lang siguro kung nakapag-asawa ka ng Hudyo, di ba? Gawin, kasi asawa mo Hudyo. Pero ikaw, nandito tayo, hindi natin kailangan gawin yan. So yun. So yun ang sinasabi ni Abraham na, tayo ba naiisip? Hindi naman Hudyo si Abraham. Ano lang siya? Hintin. So bakit kayo nagtuturo ng mga sinasabi nyo na si Abraham ang hinuno nyo? Kung tutuusin, hindi naman. Kasi nga, saan nagsimula nga yung bansang Israel? Kay Israel, kay Jacob. Sa kanya, hindi ka Abraham. Ito pala, binabara na ni Joseph, ni Pablo, yung mga sinasabi ng mga Hudyo. Na, ang sinasabi rin niya, yung mga karamihan ng mga Hudyo, noong time na yun, nasa impyerno. Karamihan ng mga Hudyo noong time na yun, nasa impyerno. Bakit? Wala kasi yun na natin. Kasi sinabi ni Paul sa Romans chapter 2, verses 28 to 29, tsaka Romans chapter 9, verses 6 to 8. So, in summary, ang sinasabi doon, hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo. Yun. Yun ang summary ng dalawang verses na yun. So, binibigay niya ng diin. Eto. Hindi mababasa eh. Sabi dyan, salvation is personal, internal, and spiritual. Ulitin natin ang salvation po ay ang kaligtasan po ay personal, internal, ibig sabihin sa loob ng puso, tsaka spiritual. Hindi po siya physical, external, nakikita sa labas, at saka national o Israelang ang maliligtas. Hindi po para sa kanila maligtasan. Para po sa lahat. Kaya nga sa panahon natin ngayon, diba, ang pagkilos ng Diyos sa atin ay spiritual. Kasi sa mga Hudyo, ang pagkilos ng Diyos ay physical. Siguro mas makaintindihan natin yan sa pag-aaral natin yan sa mga sunod natin mga Big Sunday. Kasi medyo mahaba po yan eh. Ano po tawag dyan? Topic na yan. Dispensation. So may panahon po yan. May panahon ng Hudyo, may panahon ng Hintil, tapos babalik ulit sa Hudyo. Kasi tayo ngayon panahon ng Hintil. Kaya, paano tayo i-deal ng God? Spiritual. Kasi, hindi naman tayo Hudyo. Kung Hudyo tayo, i-deal tayo ng Lord physical. Hindi naman tayo Hudyo. So, spiritual. So, yun, wala pang law nung tinuli si Abraham. Ito po ay covenant. Kasunduan po ng Diyos yan at saka kay Abraham, pangako na dadami yung lahi mo, sindami ng buhangin at sindami ng bituin. Walang anak si di ba? Ilang taon nagkaanak si Abraham? Ilang taon? Ay, nako. Ilang taon? Wala. 50? Wala. Ilang taon nagkaroon ng anak si Abraham? Ilan? Oh, ako 100 yata. Yata pa. 99. Naku, 99 naman. Grabe.
tuloy ako ng ulo sa inyo eh. 100. 100. Eh, may yata eh. Sabihin na sigurado. 1 points na lang eh, no? Isa na lang eh, no? Oh, eh, si Sarah, ilang taon ng anak? 100? 100 din? 99? Ha? Oo nga, eh, tagal mo ng Kristyano eh. 90! Dahil 10 taon ng tanda, Abraham kay Sarah. Sa 90 years old nanganak. May nanganganak pa ba ng benta ngayon? Ha? Hindi nang menopause yun. Tuyo na yun. So nanganak si Sarah sa 90. Pero, nung sinabi ng Diyos yan kay Abraham, anong sabi ni Pablo doon sa verse na yun? Abraham believed, past tense, and it was accounted to him as righteousness. So naniwala lang siya. Wala siyang ginawa. Kaya nilinaw ni Pablo sa mga taga-Galatia. Itinuturo niya itong mga asumot na to, huwag yung pakinggan yan. Kasi unang-unang mga bobo ba kayo? Nung tinuli ni Abraham yung sarili niya, wala pang law. Kaya tinuli kasi covenant yun, kasunduan yun ng Diyos. Hindi pa kautusan. Kaya sa atin naman ngayon, sa ating mga hintil, ang sinasabi sa Colossians chapter 2, verse 11, sa Philippians chapter 3, verse 2, ito po ay spiritual circumcision. Ano yung isi-circumcise natin? Yung ating puso. Kaya okay lang kahit hindi ka tulik. Okay lang yun. O yung mga hapon. Ang mga hapon, maraming tulik yun. Ano ba yun? Mga hapon. Yung mga babae dito, magkasama kayo ng hapon. Malaman niyo yan. Hindi mga tulik. Hindi lahat ng hapon tulik. Sa Amerika, ganun din. Kasi yung mga Pilipino na nandito, halimbawa, bata pa lang. Eh, siyempre, hindi ko patuloy. Mga lalaki, pagdating doon, ang pagpapatuloy, mahal. Kaya yung mga galing dito na nandun na lumaki na, nagpinata na, nasa tumanda na, hindi yan tuloy. Kasi mahal magpatuloy sa Amerika. Para ka ng major operation. Paano ko nalaman yun? Sino pisang ko? Mahal daw, siya nagsabi, mahal. Kaya hindi na mahalaga ngayon yan sa lalaki kung ikaw ay circumcised or hindi. Kasi hindi na tinitingnan ng Diyos yan. Gets? Diba? Wala na ngayon yan. Na, ano tawag dito, yung ang iniisip kasi ng mga Hudyo ay yung utang na loob ng Diyos, yung kaligtasan nila dahil sila ay anak ni Abraham. Yan na nasa isip nila na binuburayan ni Pablo na hindi nga ganun. Naalala niyo yung John chapter 8? Sabi nun ni Jesus, nakikipagtalo siya sa mga Pariseo. Tapos sabi, mga anak kami ni Abraham, na sinasabi ng mga Pariseo. Tama, di ba? Pariseo. Tapos sabi ni Jesus, hindi kayo mga anak ni Abraham. Mga anak kayo ng Diablo. Sabi niya, si Jesus yun ha. Sabi niya. Basahin niyo yun. Sige, basahin natin. Baka kasi akala niyo kwento ko
kutsero na yung sinasabi ko eh. Yan, 32. Hanggang 45. Oo, ano ba yun? John 8:32, malalaman niyo ang katotohanan at ito ang pagpapalaya sa inyo. Sabi nila, mga descendants kami ni Abraham, never kami naging alipin ng ibang tao. Bakit mo sinasabing makakalaya kami? Sinabi nito sa kanila, tandaan niyo, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi laging kasama ng pamilya ang alipin, pero ang anak habang buhay na member ng pamilya. Pag pinilaya kayo ng anak, magiging malaya talaga kayo. Alam ko mga descendants kayo ni Abraham, pero gusto niyo akong patayin kasi hindi niyo matanggap ang teachings ko. Sinasabi ko sa inyo kung anong pinakita sa akin ng tatay ko, pero ginagawa niyo kung anong pinapagawa sa inyo ng tatay niyo. Sumagot sila, si Abraham ang tatay namin. Sinabi ni Jesus, kung mga anak talaga kayo ni Abraham, gagawin niyo yung mga bagay na ginawa niya. Sinasabi ko lang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos, pero gusto niyo akong patayin. Hindi yan ginawa ni Abraham. Ginagawa niyo kung anong ginawa ng tatay niyo. Sumagot sila, ang Diyos lang ang tatay namin. Kami ang mga totoong anak niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos talaga ang tatay niyo, mamahalin niyo ako kasi galing ako sa Diyos at nandito ako ngayon. Hindi ako pumunta dito sa sariling kagustuhan ko lang. Siya ang nagpadala sa akin. Bakit hindi niyo naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi niyo kasi kayang tanggapin ang mensahe ko. Ang devil, ang mga tatay niyo at mga anak na kayo. Kaya sinusunod niyo ang mga gusto niya. Sa simula pa lang, mamamatay tao na siya at hindi siya kakampi ng katotohanan. Kasi walang makikitang totoo sa kanya. Pag nagsisinungaling siya, ginagawa niya lang kung anong natural sa kanya. Kasi sinungaling siya at siya ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Pero sinasabi ko sa inyo, ang totoo, kaya ayaw niyo maniwala. Diba? Malinaw, ano? Ang tatay niyo ay ang diablo, sabi ni Jesus. Kasi ang context po niyan ay nagtuturo po si Jesus dyan. Ngayon, ayaw nilang maniwala. Kasi nga, bakit hindi makapaniwala itong mga Hudyo na to? Kasi po, ang kanilang mata ay may scales. Sa Tagalog ng scales, may scales. Hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan ang katotohanan. Hindi nila maintindihan kung ano tinuturo ni Jesus. Kasi po, ang paniniwala kasi ng mga Hudyo, kapag dumating ang Mesayas, siya ang magpapalaya sa kanila sa gobyerno ng Roma. Kasi noong time na po yun, ang Rome po ay sakop ang Israel. Sila po yung nagpapalaya doon. Yun ang kaisipan ng mga Hudyo na ang dadating na Mesayas ay magbibigay sa kanila ng revolusyon. Mag-e-end sa power sila. Kaso, ang nakalagay sa kasulatan, ang unang pagdating ng Mesayas ay magbabahagi ng mabuting balita. Hindi nila maintindihan, no? Kaya hindi sila makapaniwala. Kaya hanggang ngayon, pumunta kayo na Israel, tanungin nyo, kasi tayo naniniwala tayo ngayon na si Jesus ay babalik. Pangalawang balik na niya. No? Pero sa Israel, ang inaantay pa rin nila, yung unang pagpunta ng Mesayas. Ganon sila ka-bulag. Ganon natakpan yung kanilang mga mata. Kaya yun, no, nagsasabi nila na, descendants namin si Abraham ganyan. O, ano sabi ni Jesus? Kasi kung si Abraham ang descendant nyo, maniniwala kayo sa sinabi ko. Mananampalataya kayo. Dahil, doon pala sa verse na binanggit kanina, Abraham believed, and it was accounted to him as righteousness. Ngayon, pag binasa natin yung Genesis chapter 12, yun yung in-offer ni Abraham si Isaac. Natatandaan niyo yun? Pagpunta nila sa bundok, wala silang dala. Si Abraham lang, tsaka si Isaac ang magkasama, tsaka yung kahoy. O di ngayon, sabi ni Isaac, tay, pupunta tayo dyan para mag-alay. Nasaan yung iaalay natin?
Di ba? Asa niya alay? Yun sa sagot ni Abraham, mga kapatid. Hindi ko na nasulat yung verse. Doon sa sagot niya, doon din makikita natin na meron siyang pananampalataya sa Diyos. Walang gawa. Anong sagot niya? Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng iaalay. Pero hindi niya sinabi na, anak, ikaw yung iaalay ko eh. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng iaalay. Kaya di ba nung papatay na si Abraham, ay si Isaac, di ba? Sabi na doon, oh, stop, look and listen. Di ba? Huwag mong tuloy. Ngayon napatunayan ko na ikaw ay tapat sa akin. So, huwag mong patayin yan. Maya-maya, di ba? Kinalagan si Isaac, may nakita silang, ano tawag doon? Parang ram. Anong Tagalog ng ram? May nakita silang ram doon sa bush. O bigla na lang nagkaroon, di ba? E pumunta sila doon, wala naman. Ay, naisip yun. Kaya ako nung nabasa ko yun eh. At yun, bigla na lang nagkaroon doon. Eh, God siya eh. Kahit ano, kaya niyang gawin eh. Pumunta sila doon, wala yun. Napatunayan ng Diyos na tapat si Abraham, ba biglang nagkaroon? O yun ang iaalay, yun ay inalay nila. So tama yung sinabi ni Abraham, no? Ang Diyos ang bibigay sa atin ang iaalay. Nanampalataya siya. At saka doon sa walang kabog-abog, bigay mo sa akin, ialay mo sa akin si Isaac. Yes, Lord. Yes, Lord, sunod ako. Wala lang kabog-abog. Di ba? Eh kung kayo yun, kayo sinabihan ng Lord na sa lahi mo, dadami kasi lahi ng ano yun? Ng buhangin at yung dami ng bituin. Nagkaanak ka isa. Kaisa-isang anak, papatayin mo? Ano nasabihin mo kung ikaw yun? Lord, teka mo na. Di ba sabi mo, mag-ano, pararamihin yung lahi ko, papatayin ko to. Di ba? Pero doon pala may faith na si Abraham. Alam yung sagot doon? Nato sa Hebrews chapter 11. Sinabi doon na Abraham believed kasi wala siyang kabog-abog na sinunod niya ang Diyos na patayin si Isaac kasi naniniwala siya na kayang buhayin ng Diyos ang mga patay. Yun. Basahin yung Hebrews 11. Nandoon yun. Kaya niyang, naniniwala kasi si Abraham, kaya niya sinunod ang Diyos kasi naniniwala siya na kaya ng Diyos buhayin ang patay. Although hindi niya naranasan yun, kasi nga, susundin niya, di ba? Kaso pinigilan na siya ng God. Pero naniniwala siya. Nagpanahon pa lang noon, alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan. So, ang iniisip niya yan siguro, susundin ko si Lord. Kahit na ito pa lang ang nag-iisang anak ko. Kasi, alam ko naman na makapangyarihan siya. Kahit patayin ko kung sarili kong anak, kaya niyang buhayin nila. Kaya walang kabog-abog, sumunod ka agad siya. Hindi na siya nakipag-bargain. Diba? Kung kayo yan, siguro mababaliw kayo, no? Kung kayo, na nag-iisip ka, hindi ka na makatulog siguro. Kasi nag-iisip ka na, anong gagawin? Paano yun? Sabi, parang nanilahi ko, pero papatayin ko to. Diba? Gano'n na may isip. Gano'n ba may isip nyo o wala lang? Ha? Wala lang? Ba't lahat kayo na kayo kung gano'n? Natapos na tayo. No, kung kayo yun, anong gagawin nyo? Ha? Bakit mag-bargain kayo? Pero siya, si Abraham hindi. Kasi alam na niya eh. Alam na niya ang Diyos makapangyarihan. Alam niya ang Diyos ay tapat. Diba? Walang gawa. Kaya sunod lang siya na sunod. Pero siyempre, sa panahon natin ngayon,
Kahit yung leader mo, mali na tinuturo, tapos susunod ka pa rin, mali yun. Alam mo nang mali tinuturo, sumusunod ka pa rin. Kumbaga, pupunta ka na sa bangin. Papunta ka na sa bangin, sasama ka ba? Ha? Hindi na, di ba? Anong gagawin mo? Tulak mo na siya sa bangin. Pasumama. No? So, yun. So, ano yung sinasabi dito sa lesson na to? Chapter, verses 6 to 9. Actually, ang mga kapatid, same pa rin naman eh. Same pa rin yung pinag-aaralan natin mula noong chapter 1. Na salita ng Diyos o ang gospel ay sapat na po para sa kaligtasan natin. Maniniwala lang tayo. O linggo-linggo, inuulit natin. Ano bang gospel? Anong gospel? Sige, kwento niyo sa akin. Pero meron tayong bisita, si Ate Rosa, no? Galing pa siya ng Bulacan. Oh. Sige, share mo sa kanya ano yung gospel, yung tamang gospel. Kasi nga maraming klase ng gospel, di ba? Yun nga, may gospel ng works. So, share mo sa kanya ano yung tamang gospel. Ay, nako. Si Kuya Reggie. Sir? Oh, yan, sige. Yung naging life ko ni Jesus Christ ng 33 years, yung senior niya yung... May ka parang marinig siya dito. Manonood ng YouTube dati, maririnig yun. Hindi ako, at least hindi sa akin nagagaling. Ito sa nakikinig. Yung tungkol sa life ni Jesus Christ sa loob ng 33 years kung paano niya share yung gospel sa mga taong patitid sa 12 apostles niya. Then, binanggit din doon yung mga himala niya, ginawa, mga pagpapagaling, mga words of God. In the span of 3 years bago siya kapatay. Sige pa, sino pa? Nagdagan natin. Tama yun, nagdagan natin. Pass naman. Oh, pass the mic. Sige, may oras pa tayo eh, oh. Dali lang ito, natin, lesson. Sige. Okay, Ha? Ang gospel po ay, si Jesus ay Diyos. Lumakad siya dito sa lupa ng 33.5 years nang walang kasalanan. Sa kabila ng mga ginawa niyang himala, bumuhay ng patay, etc., pinapako pa rin siya sa krus. Ngayon, nung pinako siya sa krus, siya ay namatay, nilibing, nabuhay muli after 3 days at umakyat po bumalik sa langit. Yung dugo mo niya na dumalak sa krus ng Kalbaryo, kapag naniwala tayo sa ginawa niya sa cross, yun, namatay, nabuhay, bakit sa langit? Naniwala tayo doon, yung dugo na dumalak sa kanya sa krus ng Kalbaryo, yun po ang naglinis sa ating mga kasalanan. Yung dugo niya. Kaya tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ito ay regalo. Regalo po ito sa atin. O si Res, pag binigyan kita ng regalo, kukunin mo ba? Hindi. Ha? O kinuha mo. Gagawin mo pa ba ako ng masama? Bakit? Kasi ano? Ano lang? Mahihiya. Oo, mahihiya ka. Kasi bigyan mo na ako ng regalo ng libre eh. Mahihiya akong gawa na ang pangit. Diba? So, yan po ang gospel. Gagawin lang po natin dyan, maniniwala na tayo. Ngayon, yung paggawa mo ng mabuti, ito po ay resulta na lang ng pagtanggap mo sa gospel.
Hindi ka gumagawa ng mabuti para mapunta ka sa langit. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay Kristiyano na. Ikaw ay nabago. Yung buhay mo ay nabago sa pamamagitan ng pananampalataya ng kay Kristo. So yun lang po ulit yung sinasabi ni Pablo. Huwag niyong gawing example, sabi niya sa Galatians. Huwag niyong gawing example si Abraham. Kasi yung pagkakatuli niya, wala pang kautusan nun. Ito ay covenant. Hindi siya kautusan, kundi kasunduan. Nag-gets nyo? So, ang sinasabi diyan, ang kaligtasan ay laging pananampalataya lamang. Laging pananampalataya lang ang kaligtasan. Yung paggawa mo, resulta na lang yan ng pananampalataya mo. Yung paggawa mo na mabuti. So, ang gospel, yan po ang tunay na gospel. So, ang minana po natin, o tutusin, ang minana ng mga tao kay Abraham ay yung kanyang pananampalataya. Kaya ang tawag kay Abraham ay father of faith. May natawag sa kanya. Sige, tayo po tayo.